Narito pa rin po tayo sa SONA 2014 A Primer. Umiikot na mundo. Ang nakasanayan natin sa loob ng nakalipas na ilang dekada ay hindi nakatulad ng nararanasan natin ngayon. Mas mainit na panahon, mas malakas na pagbagyo at pag-ulan, mga madalas na pagguho, pagbaha, pagbubuntis ng dagat. Iyan ay mga senyales na dumaraan ng matinding pagbabago ang ating daigdig. Subalit may mga paraan upang kahit paano'y masangga ng tao ang lupit ng kalikasan. Si Ara Perez para sa ulat na ito. Ang pinakamahalagang suliranin ng bansa pagdating sa usaping climate change o environmental conservation na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Sana kasi more on magbantay po sila dun sa mga nag-illegal logging kasi one way po yun para makapag-conserve ng mga trees po. Parang mas paigin po nila or improve po nila yung project in terms of tungkol sa tamang pangangalaga ng environment. Tsaka yung wag lang po mag-focus dun sa mga roads kasi parang kumbaga kagaya po nung sa trees, parang malaking factor din po yun para maiwasan din yung flood. Tsaka parang mabawasan din po yung parang yung nagiging calamities dito sa atin sa Pilipinas. Tsaka yung mabawasan yung mga nasisira na imbis na naalagaan, mas lalo pang nasisira. Kailangan nilang lagyan ng tuunan is yung garbage disposal, yung tamang pagtapon ng mga tao ng basura para syempre kasi diba nagiging problem na yung mga baha ngayon. Sa water, parang kailangan mas i-conserve natin siya kasi global warming. Parang kailangan mas tayo mag-control. Ito ang tinig ng masa pagdating sa mga usaping pagbabago ng klima at pangangalaga ng kalikasan. Mula ilegal na pagputol ng puno, pagsugpo ng baha, tamang pagtapon ng basura hanggang sa naglarama ng global warming, likas man o gawa ng tao, patuloy ang pagtugon dito ng Administrasyong Aquino. Sa nakalipas sa pagdiriwang ng Earth Day, ibinalita ni DENR Undersecretary Demetrio Ignacio na bumaba ng 84% ang illegal logging hotspots sa bansa, mula sa halos 200 bayan hanggang sa kasalukuyan nitong bilang na 31. Kinumpirma rin ng ahensya ang kanilang pagsamsam sa mahigit 20 milyong board feet na produkto ng ilegal na pagputol ng puno. Mahigit 1,000 kaso na ang naipasa sa korte at halos 200 na ang napatunayang nagkasala sa ilegal na gawaing ito. Ito ay bunsod ng mahigpit na pagpapatupad ni Pangulong Aquino ng logging ban sa lahat ng gubat sa bansa. Laking tulong din ng National Greening Program na may layong makapagtanim ng mahigit 1 bilyong puno sa mahigit 1 milyong hektarya ng lupa sa loob ng 6 na taon. Sa nakalipas lamang na 3 taon, napagtamnan na ang halos 700 hektarya ng gubat kung saan nananahan na ang 400 milyong puno. Pagsapit ng 2016, inaasahang aabot sa 30% ang kagubatan sa bansa mula sa dating 24. Bukod sa dala nitong malinis na simoy ng hangin, malaki ring tulong ang dulot ito pagdating sa pagsugpo ng baha at iba pang kalamidad. Sa pagdiriwang ng National Disaster Consciousness Month ngayong Hulyo, mas pinaiting pa ng DENR sa pangunguna ni Secretary Ramon Paje ang pagpapalaganap ng kahandaan sa kalamidad upang di na natin muli pang maranasan ang nakapanghihilakbot na epekto ng mga kalamidad gaya ng bagyong Yolanda ng nakaraang taon at ang katatapos lamang na bagyong Glenda. Mahigit 80,000 geohazard maps na ang naipamahagi sa local government units upang mabantayan ang landslide at flood-prone areas sa bansa. Bukod dito, katuwang ng DENR ang DPWH, DILG at OCD sa pagsasagawa ng road constructions, iwas baha. Isa ring mabisang mekanismo sa pag-iwas ng baha ay ang tamang pagtapon ng basura na, sa di malamang dahilan, ay malimit nating nakaliligtaan. Upang mas mahikayat ang publiko sa tamang pagtapon ng basura, ilang mga proyekto na ang nilunsad ng pamahalaan, gaya ng Adopt an Estero o Water Body Program na may layong linangin ang bawat komunidad sa paglilinis ng mga estero upang maiwasan ang mga bara at ang pagpapalaganap ng kalinisan upang mabawasan ang polusyon. Sa tulong ng programa, nito lamang Hunyo ay kinilala ng ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities ang syudad ng Davao bilang clean land, kahanay ang Tangerang, Indonesia at Phnom Penh, Cambodia.
Nagpakalat din ng LGU sa mga basurahang may tatak na nabubulok at di nabubulok upang ang lahat, bata man o matanda, ay makilahok sa simpleng paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa anumang sulok ng bansa. Sunod-sunod din coastal clean-ups ang inulunsad ng pamahalaan, partikular na sa Manila Bay at sa bahaging Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area. Bukod pa rito, muling ikinasa ng DENR at ng Climate Change Commission ang kanilang pagtugon sa Philippine Clean Air Act na mahigit 2 dekada nang ipinatutupad. Patunay dito ang pagbaba ng total suspended particulates o ang dami ng alikabok sa hangin mula 145 micrograms per normal cubic meters hanggang sa kasulukuyang 88 micrograms. Tila handa na nga ang ating bansa sa pagsugpo sa pangkalahatang issue ng global warming. Saksi ang taong bayan sa mga pagbabagong ito bunsod ng kasalukuyang administrasyon. Ating tandaan na ang malinis na kapaligiran ay patungo sa isang maunlad na bayan. Para sa SONA 2014, ako si Ara Perez. Malaki ang maitutulong ng ating mga panauhin sa segment na ito ng SONA 2014, a primer para higit nating maunawaan ang kinakaharap nating climate change at ang pagiging handa sa anumang kalamidad. Kaya naman kasama natin ngayong gabi sina DENR Secretary Ramon J.P. Pahit, DOST Secretary Mario Montejo, at mula naman sa Climate Change Commission, Secretary Mary Ann Lucille Seri. Simulan natin kay Secretary Pahit. Secretary, nagbabago na ang panahon na para magbago. Ano na po ang ginawang mga programa ng DENR para tayo ay mas maging adaptive sa epekto ng climate change? Salamat, Cathy. Alam nyo, ang ginagawa ho namin sa department as halos lahat ay nasa konteksto ng climate change. At sa nakalipas pong 4 na taon, marami na tayong nagawa tungkol dito. Number 1 ho, ay natapos na natin ang buong Pilipinas tungkol sa paggawa ng data sa geohazard. Ito ang tinatawag nating geohazard mapping. At ito'y napaka-importante dahil kapag mayroon kang efficient na geohazard map, pag tinulungan ka ng Pag-asa, DOST, doon sa tinatawag nating forecasting, ngayon po napipredict na nila ang typhoon path, napipredict na po nila ang SWOT, o napipredict na po nila yung volume of water in the clouds. At pag yan ho ay mayroon kang efficient forecasting at in-overlay mo yan sa efficient din na geohazard map, mapipredict mo ngayon kung saan babaha, saan magkaka-landslide, saan magkaka-typhoon surge. At very effective po yan sa pag-prevent ng casualty. So yan ho'y tapos na namin ang buong Pilipinas. At ngayon nasa second stage na kami. Dinidensify na namin yung mapa at ini-improve namin. So sunod po niyan by next year, 3-dimensional map na ho ang lalabas sa amin. Pangalawa, alam nyo ho, yung kagubatan is our natural defense. At ang kagubatan ho, pag hindi natin nilagaan, yan ho ang unang magkukos ng problema sa atin kapag mayroong sakuna. Kaya ang ginawa ho ni President Aquino, naglunsad kami ng massive anti-illegal logging campaign. Nag-issue po siya ng Executive Order number 23 at for the first time ho sa history ng Pilipinas, diniklara na po natin ang total logging ban sa buong Pilipinas sa lahat ng natural forests. Pwede pa rin po naman mag-harvest ng puno, subalit ang pwede mo lang i-harvest ay iyong tinanim. Pag hindi mo tinanim, ay hindi mo po pwedeng putulin. And in addition to that, in-improve din po natin yung rehabilitation. Nag-launch din po ang gobyerno ng National Greening Program at ang target po niyan ay 1.5 million hectares. Alam niyo ho ba na ang natamna ng gobyerno magmula 1960 to 2010 ay 1.2 million hectares lamang. So yung 50 years na yan ay lalagpasan ng gobyernong ito sa 6 na taon lamang. 1.5 po ang target natin at for 2011 to 2013, nakatapos na po tayo ng 683,000 hectares, which is 83,000 above target. Ang last po, pinipilit naming tapusin ang tinatawag nating cadastral mapping. Alam niyo ho ba na ang cadastral law ay pinasa ng gobyerno noong February 11, 1913. Nag-celebrate na po yan ang centennial noong last year.
100 taong programa na po yan. At kapag hindi po natin natapos ang cadastral survey, apektadong negosyo, apektado ang pagpaplano, and so on. At noong pong 2009, ang natapos ng gobyerno, bago nag-take over po itong gobyernong ito, ay 46% lamang ng local government units natin ay nakadastro. So may balanse pong 54%. At yan po ay pinipilit naming tapusin in just 6 years. In fact, hindi po aabot ng 2016. By 2015 lamang po, sa tingin namin, fully cadastrally surveyed na po ang buong Pilipinas. Secretary Pahe, nabanggit ninyo sa isang forum earlier this year na yung National Greening Program is also a means for poverty reduction. Ano yung ibig ninyong sabihin dito, Secretary Pahe? Jason, na itanong mo yan at bigyan ako ng pagkakataong ma-explika yan. Alam niyo ho ba na dati-rati ang reforestation program ay pagtatanim lamang? Ito hong ginagawa natin ngayon based dun sa Executive Order number 26 na inisyu ng Pangulo. Ito ho ay basically or primarily in fact a poverty reduction program and a food security program. Yung environmental effect ko ay benepisyo na lamang o parang bonus na lamang. Kasi ang pagtingin po namin hanggang yung mga tao nating kababayan, ang mga kababayan natin sa upland ay ang pagtingin nila sa punong nakatayo ay gamot kapag ang pamilya nila may sakit. Ang pagtingin nila sa punong nakatayo ay pagkain pag ang pamilya nila ay gutom. Ay mahihirapan po tayong sugpuin ang illegal logging. So ang ginawa po natin dyan, pinagtatanim po natin sila ng puno at yung tinatanim po nilang puno ay kanila na. Hindi po katulad nung dati na yung tinatanim nilang puno ay sinusoli sa gobyerno after 3 years, yung tinatawag na contract reforestation. Ito po hindi. Yung lahat pong tinatanim nilang puno doon sa production forest, kape, kakao, rubber, at iba pa hong pananim, lahat po yan ay kanila na. At yung mga puno naman hong tinatanim ng gobyerno doon sa protected areas ay hindi po nila pwedeng ariin at hindi pwedeng nilang putulin. Ito po ay para lamang sa biodiversity purposes naman. Alright. Okay. Balikan lang natin yung usapan tungkol sa climate change. Secretary Mario Montejo, napakalaki po ng papel ng DOST in terms of giving information to the public about what's happening in our environment nowadays. Ano po ba yung mga projects natin, katulad po ng Project NOAA, na talaga namang nakatulong para bigyan ng warning ang ating mga kababayan? Nabanggit mo kanina pagbabago ng panahon. Pabalikan lang natin ano ba ginagawa ng gobyerno regarding climate change. Balikan natin 2010. Yung iba na ang panahon ng 2010 o the new normal ay under debate pa noon. Pinagdidebatihan pa noon. Hindi pa tayo, hindi kamukha ngayon na medyo certain na maraming tao na iba na talaga panahon. Noong 2009, nagkaroon tayo ng Undoy. Binaha ang Marikina. 300 ang namatay. 2009, that was a once-in-a-lifetime weather event, severe weather event. Noong 2011, nagkaroon na naman tayo ng severe weather event, Sendong, bumaha sa Cagayan de Oro, 1,300 ang namatay. Nakita na ng ating Pangulo, kahit doon dati ay under debate pa, na iba na talaga panahon. Kaya inutusan tayo, ang DOST, na magkaroon yung project i-accelerate, pamadaliin yung Project Dream NOAA, which is to magkaroon tayo ng early warning system sa 18 major river system, at least 6 hours, at tapusin in 2 years. Nangyari after 1 year, nagkaroon na naman ng once-in-a-lifetime na severe weather event, yung habagat. Ang Marikina ay umabot ulit, almost on level, pero wala namatay. Kasi prioritize natin ang Marikina, inuna natin yon at saka ang Cagayan de Oro. Pagkatapos ng 2013, nagkaroon na naman habagat, umabot na naman ng Undoy type, walang namatay. Dahil din, siyempre, early warning, magaling din yung ating LGU, dahil karoon sila ng early evacuation, wala namatay. Nagkaroon ng Typhoon Pablo sa Mindanao, bumaha ulit ang Cagayan de Oro, nag-overflow ang Cagayan de Oro. Again, wala namatay kasi napagbigay tayo ng early warning. Again, after Pablo, nagbigay tayo na ginamit yung data ng DREAM para to be able to identify safe evacuation sites sa Compostela.
dumating ang another malakas na pag-ulan sa Mindanao, again, yung safe ay talagang naging safe. Ang gusto lang natin, gusto ko lang paliwanag, na yung wisdom na Pangulo Aquino noong 2010 o 2011 na under debate pa ito. Yung ibang tao hindi naniniwala na iba na normal, siya ay tinanggap, recognize niya na iba na normal, iba na ang panahon, kailangan natin pagbutihin ang ating paghahanda, and it worked. Nakaligtas dahil sa desisyon ng ating Pangulo na madaliin yung itong mga programa para makapagpaligtas sa mga Pilipino. Ngayon, tuloy-tuloy naman yun. Yung Project NOAA and DREAM is into... Tatapos na pala namin yung 80 major river system, nadagdagan pa ng 2 ilog, so 20 na ang amin na LiDAR map, 19 ay may flood modeling na kami, so ibig sabihin, it's ready to give early warning system. Meron na kami mga flood maps sa mga barangay for 5,000, tatapusin namin lahat in the next couple of months. Lahat ng communities along the 80 major river system would have flood maps, would be given flood advisory. Nagbago na kasi ngayon ang flood advisory. Ang flood advisory ay sinasabi natin 6 hours before or more than 6 hours before kung anong barangay ang babaha, ano kalalim ang baha. Meron tayong advisory 1, 2, and 3 and a corresponding inundation map ng 1, 2, and 3. Ibig sabihin, pag sinabi natin advisory 1, makikita mo ng ating mga kababayan sa barangay kung ang bahay mo babaha at ano kataas ang baha. At pinaka-importante, anong lugar ang hindi babaha. Anyway, natapos na namin yun. Yung konting-konti na lang, hindi pa namin. Nag-install na tayo ng more than 1,000 weather sensors. To put it in proper perspective, yung 1,000 ngayon, mga 1,400 na kami. Nung nagsimula tayo, baka 100 plus pa lang ang sensors nun eh. Ngayon, 1,000 plus. And we will be putting in additional 1,000 kasi nakita ng mga ating mga LGU ang kahalagaan. Kasi nakakatulong sa kanila. They're requesting for another 1,000, which supportado naman tayo ng pamahalaan. Alright. Thank you, Secretary Montejo. Marami pa tayong mga tanong. Of course, ipagpapatuloy natin yan. Pero sa puntong ito, pumunta muna tayo dito sa ulat na ito. Laging handa, yan ang gabay ng Boy Scouts of the Philippines. At walang pagsisisi kung tayo ay handa para sa anumang kalamidad na dala ng kalikasan. Ang sakuna ay sakuna. Subalit ang kaalaman, kasanayan at kahandaan ay pang-alang-alang o panangga sa trahedya na bunsod ng ngit-ngit ng panahon o ng kapaligiran. Alamin natin kung gaano kahanda ang ating mga kababayan laban sa kalamidad sa report na ito ni Haji Kaami. Noong nakaraang taon nang pasukin ng hinihinalang mga miyembro ng Moro National Liberation Front ang Zamboanga City sa utos umano ni dating ARMM Governor Nur Miswari. Ayon sa NDRRMC, mahigit 200 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang napinsala sa lungsod, habang halos 24 na pamilya naman ang naapektuhan ng krisis. Naglaan si Pangulong Aquino ng 6.1 billion pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng Zamboanga City. Oktubre 15 ng umaga nang tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Visayas, kung saan dumanas ng matinding pinsala ang mga lalawigan ng Bohol at Cebu matapos ang lindol. Sa datos ng NDRRMC, hindi bababa sa 200 tao ang namatay at mahigit 700 ang sugatan. Hindi naman bababa sa 2.2 billion pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng lindol at mahigit 670,000 pamilya ang naapektuhan ng kalamidad. Naglaan ng mahigit 71 million pesos ang DSWD habang patuloy ang tulong mula sa pamahalaan, pribadong sektor at international organizations. Nobyembre 8 na madaling araw nang maglandfall sa bahagi ng Eastern Visayas ang itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa taong 2013, ang Bagyong Yolanda. May lakas itong 379 na kilometro kada oras at pagbugso nga abot sa 170 hanggang 175 milya kada oras.
36 billion pesos ang kaukulang pinsala ng bagyo at hindi bababa sa 6,000 ang namatay. Nakakalap ng mahigit na 531 million pesos na tulong ang pamahalaan para sa mga biktima ng bagyo. 21 billion pesos naman ang tulong mula sa iba't ibang bansa. Hindi may tatangging lapitin ang Pilipinas ng mga kalamidad. Dahil sa mga kalamidad na ito, mas paiigtingin pa ng pamahalaan ang kahandaan nito upang tugunan ang pinsalang dulot ng kalamidad. Hulyo taong 2012 nang ilunsad ng gobyerno ang Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o NOAA na siyang nakikitang solusyon para sa maagap at wastong disaster prevention and mitigation system lalo na sa high-risk areas ng bansa. Sa ilalim ng Project NOAA, 600 automated rain gauges at 400 water level monitoring stations ang ipapatayo sa 18 major river basin sa bansa. Nakapaloob din sa proyekto ang Disaster Risk Exposure Assessment for Mitigation o DREAM, kung saan malalaman ang mga lugar sa Pilipinas na madalas bahain, at 3D hazard maps at geohazard maps naman para sa landslides. Magkakaroon din ng expansion ng Project NOAA na kinabibilangan ng paggamit ng Integrated Flood Early Warning System. Una nang naglagay ng Light Detection and Ranging o LIDAR ang DOST sa mga flood-prone areas gaya ng Marikina City at Iligan sa Mindanao para sa 3D Flood Hazard Map. Nadetermina na rin ng PHIVOLCS sa tulong ng makabagong teknolohiya ang fault line na tumutukoy sa mga lugar na posibleng pangyarihan ng landslides. Samantala, bilang paghahanda sa tinaguriang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol na posibleng tumama sa Metro Manila, nagsagawa rin ng earthquake drill ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapalakas ang kahandaan ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Binigyang diin naman ng NDRRMC ang kahalagahan ng koordinasyon at komunikasyon ng national at local governments at ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, maagang paghahanda at pagtutulungan, may iwasan ng malalang pinsalang dulot ng mga sakuna at kalamidad. Para sa SONA 2014, Haji Kaaminyo. Yan ang naging ulat ni Haji Kaaminyo tungkol sa paghahanda natin sa usapin ng climate change. At ngayon naman, Cathy, dumiretso na tayo, kumbaga, no, dun sa usapin mismo, no, ng nagbabagong klima dito sa ating bansa at sa buong mundo. Climate Change Commissioner Secretary Mary Ann Lucille Sering, nagkaroon po ng malaking or rather, kumbaga, direct to the point na posisyon ang Pilipinas dito sa naganap na Conference of Parties, no, sa Poland. Ano na yung global status ngayon ng kampanya natin para sa climate change mitigation at sa climate change adaptation? At ano naman yung ginagawa ng Pilipinas, no, bilang very vulnerable na bansa sa usapin na ito? Ibalik tanaw ng natin, no, since the 1990s, talagang meron ng parang scientific finding noon na there is an increase in temperature, umiinit na yung panahon. Ang pinagdedebatehan natin taon-taon ay kung totoo ba na human activities ang dahilan. May bagong report na lumabas ng IPCC, Interpanel Committee on Climate Change. Sinasabi na nila na 95% ng mga scientists, very rare na magkaroon ng consensus, ang nagsasabi na human-induced ang climate change in terms ng pagtaas ng temperatura since the 1950s. At kaya dito natin tinitingnan, ano po bang ginagawa ng Pilipinas para tugunan ito? Bago po ang administrasyon ni Pangulong Aquino, halos hindi na pag-usapan ang climate change sa development plan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng Cabinet Cluster in Climate Change and Disaster Risk Reduction na naiangat ang antas ng pag-uusap ukol sa pagbabago ng klima. Nagkaroon tayo ng Climate Public Expenditure Review na tinulungan tayo ng World Bank. Dito lumabas na ang pagbibigay importansya sa programa ng climate change ay nakita sa national budget na tumaas ng halos 26% every year. Mas mataas ang itinaas mismo sa overall budget na 6%. Dahil dito, nagpasa kami, Climate Change Commission, kasama ng Department of Budget and Management, yung tinatawag na Joint Memorandum Circular on Climate Tagging of Projects on all national agencies. Mula 2010, na nagkaroon tayo ng halos 35 billion budget across, no, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, at tumataas pa rin ito taon-taon dahil dyan sa importansyang ibinibigay sa climate change. So ano naman po ang posisyon natin sa international community? Hindi po tayo major emitter.
Kaya ang ating sinasabi, hindi natin kasalanan ito. Kaya itinutulak natin ang mga mayayamang bansa na bagamat hindi man tayo may kasalanan, mauna naman silang tugunan ito dahil ang usaping pagbabago ng klima ay tungkol din sa pang-ekonomiya. At hindi pa siguro tayo handa na tugunan ito sa level na kung saan mag-reduce ng emission dahil dapat din nating tingnan ang ating mga iba't ibang sektor tulad ng ating agrikultura. At pinag-uusapan po yung tools na sinabi ng DNR at ng DOST. Ano pong kahalagahan itong budget na binibigay sa mga technical agencies? Wala po itong magiging silbi kung mismong gagamit tulad po ng ating local government ay hindi nating tutulungan para i-improve ang kanilang capacity, intindihin ang mga ito. Kaya ito ang mga dahilan minsan sinasabi nila, meron kaming geohazard map, paano ba natin ito babasahin? Ito po ang ginagawa ng Climate Change Commission, kasama po ang iba't ibang sangay ng gobyerno, lalo na ng Office of Civil Defense, para i-capacitate natin local government. Hilingid po sa kaalaman ng nakakarami, medyo kulang ho sa yabang at administrasyon ng Pangulong Aquino para ipaalam. Marami na po mga contingency plans at tinulungan ng mga local government. Patuloy po natin ina-apply itong mga Project NOAA, yung mga geohazard map, mga multi-hazard map. Kaya lang ho dahil nga maaaring masasabi natin na medyo na-delay ng konti dahil nga nung ng 2010 lang talagang natutukan ng climate change, kaya yung mga bagyong tulad ng Yolanda na napakalakas ay maaaring hindi natin natugunan ayon sa gusto natin, pero lahat po ng intensyon ay nandun at naniniwala ako na sa susunod na panahon, dahil sa importansyang ibinibigay ng Pangulong Aquino, ay makikita natin itong budget na ito ay mararamdaman natin ang epekto. Alam mo, tama yung sinabi, JC, ni Secretary Sering, tungkol dun sa pagbababa sa kamalayan ng ating mga kababayan, yung mga technical terms. Dun kasi minsan hindi naiintindihan ng ating mga kababayan. Kaya naman talagang tama na through DNR, DOST, and also the Climate Change Commission, talagang mas mapalawak pa yung kaalaman nating mga kababayan. Kasi kahit meron kang Project NOAA, kung hindi naman maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng impormasyong lumalabas sa Project NOAA, hindi rin na magiging valuable sa ating mga kababayan. Secretary Sering, nabanggit niyo po yung tungkol sa sa capacity building sa ating LGUs. Ito po ba ang may attribute nyo kung bakit halimbawa nitong nakaraang bagyong Glenda ay merong mga ibang mga probinsya na nagkaroon ng zero casualty dahil po sa kanilang talagang paghahanda? Malaki ang naitulong dahil na rin sa awareness ng ating mga local governments at talagang tinutukan nila ito. Sila na rin mismo, hindi na po sila naghihintay pa na ibigay sa kanila. Sila na mismo ang proactive na humihingi ng mga informasyon, lalo na sa mga ahensya tulad ng DNR at DOST. At isa rin po yan maliban dun sa increased awareness at ay yun din pong kanilang mismong mga budget, hindi na sila nag-iantay ng national government. Pero yun nga lang, kailangan din natin i-incentivize sa mga local government na gumawa ng tama. Alam natin sa lahat na nakakarami, lalo na sa mga ibang local government, yung mga zero casualty ng mga local governments na hindi masyado na ire-report, marami po dyan. At kailangan din po natin bigyan sila ng importansya dahil kailangan pong gayahin yung kanilang mga ginawa, lalo na doon sa lugar ng Sorsogon, maliban sa Albay, even sa mga ibang lugar sa Quezon. Puntahan ko lang ngayon si Secretary Montejo. Ngayon po ay sineselebrate natin ang National Science and Technology Week. Kumusta naman po ang suporta natin sa ating mga local or national inventors at mga scientists? Una-una, tama yun. Last Thursday, nagsimula kami ng aming Science Week. It will be up to Monday. Ito yung pinakamalaki namin in terms of area, in terms of number of exhibit, in terms of also yung amin napapakita na how science can not only disaster, but even in health, even in to improve yung ating competitiveness sa ating mga small and medium, sa ating mga industries. Pinakita natin na kaya ng Pilipino gumawa ng aeroplano, among others. At sa agrikultura din, doon pinapakita namin lahat. At bukas, palagay ko pinakamalaki itong exhibit, both, binanggit mo kanina sa invention, full support ang gobyerno sa invention. Pero gusto ko lang iklaro ang invention. Ang invention kasi ay to develop a new product that is better than the current ones. So sunod kaya, or to improve a new process that is better. So parati ang basihan ng invention talaga na gusto namin suportahan kasi it is a better product. If any idea will papakita na siya ay mas maganda sa current, full support ng ating gobyerno. Babalikan ko lang yung kanina yung naglusad kasi kami ng iba na panahon, caravan.
sa buong Pilipinas, actually 17 regions, from March to May. Ito ay with OCD at saka DILG, where pinaliwanag natin itong mga bagong maps, bagong warning system sa lahat ng mga LGUs, bawat region. So, 17 regions yon. Pinuntahan namin every week, meron kami pinupuntahan na regions. Maganda naman ang response and they're asking for another one. And I think kailangan talaga parating mag-update kasi marami pang bagong mga development na ginagawa yung ating mga scientists at mga engineers pa. Alam mo, Cathy, hindi natin mahihiwalay din syempre yung usapin ng climate change. Pagdating din sa preservation naman no, ng ating natural heritage sites, kumbaga. DNR Secretary Pahe, ano yung mga efforts ng DNR ngayon patungkol dito? No, at siguro dadagdag ko na lang din yung nangyari na or updates na ngayon sa pag-rehabilitate kung meron man ng Tubataha Reef matapos itong mapinsala. Alam niyo ho, hindi masyadong kailangang mag-rehabilitate pa. Alam mo, ang nature can rehabilitate itself. Right. At pabayaan mo lamang, wag mo lamang i-disturb, ay yan na may nakaka-rehabilitate ng pansarili. Subalit, malaki na ho ang ginagawa natin o nagawa natin sa pag-protect ng ating mga biodiversity. Lately ho, if you remember, we won as one of the 7 wonders of nature sa buong mundo. No? Yung ating underground river sa Palawan, panalo po yan. At ito ay dinidevelop natin kasi ho, 90% ng turismo natin dito sa Pilipinas ay ecotourism based. So, kailangan protektahan natin ang ating kagubatan, ang ating kalikasan, at ating mga likas yaman o yung buhay ilang na tinatawag o biodiversity. Kaya nga ho ang Pilipinas ngayon ay very active doon sa tinatawag nating international protection of the Convention International Trade of Endangered Species. Ito ho yung agreement sa buong mundo na hindi ka pwedeng magbenta ng mga wildlife na mga ninakaw o galing sa ating natural parks or natural forest natin. At lately ho, mayroon tayong isang major effort na ginawa rito. Nagsunog po tayo ng 5,000 kilo o 5 toniladang elephant tusks na nakonpiska po natin na ito'y galing sa Africa. Ang base ho sa CITES na tinatawag ay dapat yan isusoli natin sa kanila. Pero pag hindi nila kinuha, may karapatan po tayong sirain yan. At yan ay kauna-unahan ho tayo sa Asia na gumawa niyan. And the Philippines earned recognition or accolade sa buong mundo. Pinuri po tayo ng Amerika. At ngayon ho, sumunod na maraming bansa, Korea, America, China, sumunod na ho sila sa effort natin na pag nakukumpiska ka, hindi mo siya pwedeng pagkakitaan, hindi mo siya pwedeng ibenta, at yan ay dapat iyong puksain. Maraming salamat po sa ating mga bisita mula sa DNR Secretary Ramon Pahe, mula naman po sa DOST Secretary Mario Montejo, at mula naman sa Climate Change Commission Secretary Mary Ann Lucille Sering sa pagbabahagi ng iba't ibang programa ng ating pamahalaan tungkol sa climate change at pangangalaga sa ating kapaligiran. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang SONA 2014, a primer. Babalik ang SONA 2014, a primer. Likas na mapagmahal sa katahimikan, kaayusan at kapayapaan ang tao. Saan mang sulok siya bumaling, nais niyang maramdaman ang kapanatagan ng loob, lalo na para sa kanyang mga mahal sa buhay. Sakaling mabasag ang kapayapaang ito, hanap naman niya ang katarungan. Si Joseph Parafina, nag-uula. Isa sa mga naging plataforma ni Pangulong Aquino noong nakalipas na presidential elections ay ang labanan ng korupsyon at itaguyod
ang katarungan para sa mga biktima ng krimen at pang-aabuso. Mayroong 5 haligi ang sistemang pangkatarungan. Una, ang komunidad. Pangalawa, ang law enforcement agencies. Pangatlo, ang prosecution. Pang-apat, ang hukuman. At panlima naman, ang bilangguan. Dahil sa mga reformang isinusulong ng Administrasyong Aquino, mabilis na nailapat ang hustisya at napaparusahan ang may sala. Mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakomplikadong krimen, may katapat na parusa. Ang panunumbalik ng tiwala ng taong bayan sa sistema ng pangkatarungan ay patunay ng pagtahak ng bansa sa ipinangakong tuwid na daan. At habang umuusad ang mga kaso, patuloy ang Administrasyong Aquino sa pagbalangkas ng mga reforma upang mapabilis ang sistemang pangkatarungan sa bansa. Isa sa prioridad ng pambansang pulisya naman ang matiyak na matatapos ang modernization program sa ilalim ng Aquino administration. Suportado ito ng Malacanang at sa katunayan, ilang mga logistical needs ang inaprobahan ng Department of Budget and Management para may sakatuparan ng target na ma-modernize ang PNP. 1 bilyong piso ang inaprobahang budget sa PNP noong 2012 upang maarmasan ang lahat ng mga pulis at maabot ang 1:1 ideal ratio. 60,000 Glock pistols ang nabili sa nasabing halaga at personal pang pinangasiwaan ng Pangulong Aquino ang pagbibigay ng nasabing service firearm sa unang batch ng mga recipient nito. Hindi rito nagtatapos sa pagbili ng armas ang target ng pulisya para mapataas ang kalidad ng pagsiservisyo nito sa mamamayan. Inanunsyo na DILG Secretary Marojas ang pagbili ng halos 2,000 brand new patrol jeeps para sa police mobility at mabilis na responde. 1.8 million pesos ang nilaan para dito. Nitong nakalipas na Hulyo 10, nagsagawa ng pre-bid conference sa Campo Crame at nito lamang July 22, isinagawa ang bid opening para naman sa pagbili ng 2,680 unit na mga motorsiklo. 228 milyong piso naman ang itinabing budget ng PNP para maggamit naman kontra motorcycle riding criminals. Para sa SONA 2014, Joseph Parapina. Kasama natin sa bahaging ito ng SONA 2014 A Primer ay ilan sa ating mga tagapagtanggol ng ating seguridad at karapatang pangtao. Sila ay sina PNP PIO Chief Superintendent Reuben Theodore Sindang, CHR Chairperson Eta Rosales, OPAP Secretary Teresita Deles, at NCMF Director Tahir Lidasan Jr. at NCMF Director Alim Giapa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Umpisahan muna siguro natin, Kathy, no? Dito sa definitely a major achievement of the Aquino administration. Itong ang pagtingin natin sa posibilidad ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. No? With the hopefulness na maipasa na nga itong Bangsamoro Basic Law. Secretary Deles, ano na yung mga challenges na kinakaharap ngayon ng Administrasyong Aquino kaugnay nitong pagpapasa nitong Bangsamoro Basic Law? We understand that there had been a meeting between the President and the Bangsamoro Transition Council recently lang, Secretary. So, nandun na nga tayo sa implementasyon. No? Natapos yung negosasyon nung nagpirmahan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong March. At nandito na tayo sa implementasyon na ang unang dapat mangyari itong pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law. Na ito ay yung draft ay naibigay na ng Bangsamoro Transition Commission at kailangan ito may undergo ng due diligence by the Office of the President. At merong mga, alam nyo, napaka challenging nitong task na ito dahil ang kailangang mangyari, itong political agreement ay mailagay sa batas. At syempre, may iba-ibang mga perspectives dito. At nung Huwebes nga ay pinulong na ng Pangulo ang Bangsamoro Transition Commission na siya ang nag-draft nito para mapadali at maipadating yung urgency na magkaroon ng kasunduan tungkol doon sa draft ng bill.
At pinabot niya rin yung seriousness ng gobyerno na talagang maipasa the best law that can be had para siguradong by 2016, the Bangsamoro will be in place. No? So, ngayon mismo, dahil sa meeting na yon, ang panels ay nagpupulong ngayon dito sa Maynila. At ang maganda dito ay pumayag na magkakaroon ng outside yung mga independent lawyers na tumulong rin para lalong mapatatag itong common grounds between the two. So we are very hopeful that there will be major progress in the next days. Dahil sinabi nga ng Pangulo, ang layo natin ay maipasa ang batas bago matapos ang taong ito para ma-ratify through a plebiscite by early next year. At tuloy-tuloy na yung eleksyon sa 2016, ang bagong Bangsamoro na ang officials ng bagong Bangsamoro, yun na ang i-elect ng mga taga doon sa lugar na yon. Sa bahagi naman po ng NCMF, Director Lidasan and Director Giapal, ano po ang kahalagahan sa inyo ng achievement na ito ng pamahalaan? Malaking bagay po. Ang NCMF po ay ginawa sa batas upang tulungan ang peace initiative ng ating gobyerno at bilang pagkakilala sa kultura at tradisyon ng mga Muslim Filipinos. Sa ngayon po, ang aming priority ngayon ni Secretary Yasmin Busranlao ay yung pag-improve sa Hajj at tinatawag natin pilgrimage to Saudi Arabia. Noong dati po, marami pong mga pilgrims natin na nakatira sa isang kwarto na para lang sa 2 o 3, pero po pinagsisikan po yung mga 10 o even 15 na mga pilgrims. Yung iba naman po, makikita natin na yung mga Muslim Filipinos na nag-Hajj ay kung saan-saan sumasakay na papuntang Saudi Arabia na nahihirapan po. At ito po ay bilang pagkakilala at pagrespeto sa kanilang one of the pillars ng Islam ay sinubukan po namin i-improve. At ngayon po, kung makikita po natin, ang accommodation po ngayon ng mga Muslim Filipinos sa Saudi Arabia ay 5-star hotel po. In fact, Meridian Hotel has agreed to accommodate the Muslim Filipinos for the 2014 Hajj to Saudi Arabia. Pangalawa po, and these are all part of the peace initiatives of the government in respecting the traditions of the Muslim Filipinos. Pangalawa, yung pong aming sasakyan, from Manila to Madinah. Wala na po yung Manila to any other part of Saudi Arabia. Minsan po, mga matatanda o mga bata ay nahihirapan nagko-connecting flight from Manila to Hong Kong or Manila to Singapore and then to Saudi Arabia. Pangatlo po, ang tinatawag natin convenience. Ngayon po, sa NCMF, we make sure that all the pilgrims for Saudi Arabia will be properly accommodated, not only with that of the accommodations and the transportation, but also of their health and welfare. Alam po natin na recently, sinabi po ng DOH na pinapapayo po nila na i-defer yung Hajj to Saudi Arabia dahil po sa MERS coronavirus. We just talked to Secretary Ona kanina po nung palabas siya mula sa interview at pinangako po niya na magbibigay po siya ng augmentation ng medical team. More or less 15 doctors will accompany the pilgrims to Mecca and make sure that he would not be affected by the coronavirus. And lastly po, ang ginagawa po namin sa NCMF, again, bilang pagsuporta sa peace initiatives ng government, especially with the initiative of the OPAP, kami po ay nagbibigay ng massive information campaign sa mga Muslim communities at binibigyan po namin ng pagkakilala, again, na dapat talagang suportahan ang ating inisyatibo at dapat po nating bigyan ng pansin ang aming mga problema, even to the small communities na talagang have been affected throughout the conflict in Mindanao. Gaya nga ng sinabi ni Director Lidasan, it's one thing na magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao, but it's also another na magkaroon ng tunay na tanggapan at tunay na pakikipagkapatiran sa ating mga kapwa Pilipinong Muslim. So ano nga ba yung iba pa siguro Director Giapal maybe na ginagawa ng NCMF? I heard and it's a lot more visible now na meron tayong efforts na i-mainstream yung halal na pagkain sa ating mga restaurants. Ano yung mga proyekto kagaya nito, Director, na ginagawa ng NCMF? Bilang suporta po ng Komisyon sa usaping pangkapayapaan para sa Muslim Pilipino, nagpapasalamat po kami kay Pangulong Aquino sa pagbibigay po ng suporta. Una po, sa integration po ng programa ng mga Muslim, hindi lamang lang limited po sa usaping kultura at relihiyon, kundi lalong-lalo na po sa ekonomiya. Isa na po rito, nagpapasalamat po kami at tayo po ay napili bilang venue at host ng World Islamic Economic Forum para po sa Young Fellowship.
Pangalawa po dito, napili rin po tayong magtalaga ng agenda ng economic program, hindi lamang po sa Muslim Pilipino, pati na rin po sa Autonomous Region. Ito po ay suporta sa nilagdaang peace agreement ng pamahalang Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Ang NCMFO, bilang isa sa haliging programa namin under sa Bureau of Muslim Economic Affairs, inihahanda po namin ang mga programang roadmap. Una po ay sa larangan ng Islamic Finance, pangalawa po sa Hajj, pangatlo sa endowment, at pang-apat po sa tinatawag nating halal. Katulad ng tanong niyo po tungkol sa halal, hindi lamang po pagkain ang pinag-uusapan natin dito. Ang total market po ng halal ay accounted up to 2.3 trillion US dollars. In fact, ang mga agresibong bansa dito ay ang United States, United Kingdom, pati Australia. Ano po ang implikasyon nito sa Pilipinas? Sa Asian integration po, in 2015, meron po tayong tinatawag na 600 million ready market. Kaya nga po, sa usaping pangkapayapaan sa pangunguna po ni Secretary Deles sa OPAP at ni Secretary Spinlaw sa NCMF, inihahanda po namin yung haliging ekonomiya kung ano po yung magiging market share ng Filipino market. Para po sa investment promotion ng NCMF, nakipag-ugnayan po kami sa China Bank Savings para po mapacilitate yung small and medium-sized enterprise na pangangailangan ng Muslim Filipino community. Pangalawa po sa investment po, maliban sa DTI at sa Board of Investment, nakipag-ugnayan rin po tayo sa DV Asia para mapacilitate yung mga pangangailangan ng Muslim Filipino. Nagpapasalamat din po tayo sa Pangulo dahil sa taong ito, marami pong misyon na kung saan naging bahagi po ang mga Muslim business community. In fact, yung Bureau of Muslim Economic Affairs, kasama po tayong nanguna sa delegasyon ng Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa PELDA. O yun po yung mga programa natin na hindi lamang po pagkain ang pinag-uusapan, kundi higit po sa lahat, pinag-uusapan po natin ang market share na pwedeng maging suporta sa 5.7 growth ng bansang Pilipinas as ASEAN integration in 2015. Alright, thank you, Director. And of course, pumunta naman tayo ngayon sa chairperson ng Commission on Human Rights, Eta Rosales. Chairperson Rosales, alam po natin na naging malaking issue yung mga kabataang nadamay sa gera or siege na tinatawag dito sa Zamboanga. Ano yung ginagawang paraan ng CHR? We understand that nagkaroon po ng Executive Order 138 para bigyan ng atensyon yung mga kapakanan at karapatan ng mga kabataang naapektuhan ng conflict. Ano pong ginagawa ng CHR ukol dito, Chairperson Rosales? Sige. Pwede ko naman sagutin yan. Salamat, no? Pwede kong sagutin yung Executive Order 138 sapagkat kahapon lamang Secretary Deles and I were together in this grand launching of that comprehensive program. Pero bago ko sagutin yan, pwede ba ikawin ko muna yung isang napakahalagang usapin tungkol sa kapayapaan sapagkat may kinalaman ng karapatang pantao sa kapayapaan at seguridad. No? Kaya sa unang-una, napakahalaga para sa nakikita ko yung kung magkakaroon tayo ng Bangsamoro governance, no? At ito isa sa batas sa Kongreso, kabahagi nitong pamahalaan na ito, ang isang regional human rights mechanism, karapatang pantao. Dahil sa simula't sa pool, walang regional human rights mechanism sa loob ng armed government sa tagal na panahon. At syempre, nasa Kamara de Representantes pa ako noon, nung isinabatas namin yung tinatawag na organic law that set up the armed government. No? And kabahagi nung law na yon, nung batas na yon, yung dapat itayo mo ang isang Regional Human Rights Commission. Pero mula noong 2004, etc., walang nangyari. Now, under the watch of the President Aquino, nailabas namin in preparations muna ang isang armed CHR na panimula na hakbang para maitayo ang Regional Human Rights Mechanism. At ito yung unang hakbang at nagpatuloy na ito, tumulang ang CHR, para maitayo ang Regional Human Rights Commission. At napakahalaga nun sapagkat ngayon nandun siya, independyente siya, nakapaloob siya dun sa autonomous region. And importante ang papel na ginagampanan
ng Regional Human Rights Commission para sa tunay na kapayapaan dito sa ating sa autonomous region, sapagkat napakalaki ng mga human rights violations pa rin at saka yung mga discrimination na nagaganap dahil wala nga yun. So, yun lang ang gusto kong banggitin. If you ask, halimbawa, sa kababaihan, there are 259 cases na nakuha ang CHR na mga cases na pinag-aralan namin. 2 out of the 3 cases, for every 3 cases, 2 out of that nanggagaling sa Mindanao. So you can imagine yung tinatawag na problems of discrimination against the women. And the Regional Human Rights Commission is the one that's helping this. No? Ngayon, gusto ko rin idagdag, dito rin sa National Commission for Muslim Filipinos, napakaganda nung binanggit ni Director Alim at saka Director Tahir, dahil sa yung binanggit nila na kailangan itayo natin ang mga small businesses, di ba? At kailangan magkaroon tayo ng maayos na investment dito. Ang may tutulong ng Commission on Human Rights dito, at kasama na rin siguro ang RHRC, yung mismong tinatawag natin United Nations Guidelines on Business and Human Rights. And because bahagi tayo ng developing world, paano ba nating titingnan o paano nating ilalapat ang karapatang pantao sa small businesses na kung saan 99.6% ng ating mga negosyo sa Pilipinas ay binubuo ng SMEs. So yun lamang yung sagot ko doon, dahil napakahalaga nito para sa amin yung karapatang pantao. Ngayon, Executive Order 138, ito ay isang integral din ito sa mga conflict areas. Yung nangyari kahapon, nagkaroon ng comprehensive Memorandum of Agreement on Executive Order 138, which was last year pa, pero ngayon ma-operationalize na. May isa sa katuparan na ito sa pamamagitan ng napakalawak na interagency. No? There were 12 agencies that are coming together, and masaya nga dahil doon namin nakita yung kahalagahan ng yung sinasabi ko na dapat matuwa tayo ngayon sapagkat ngayon pinag-aaralan na natin paano ba nating haharapin ang mga napakasensitibong mga usapin katulad ng paggalang sa karapatang pantao ng ating mga kabataan. Na siyang ginagamit ng mga sundalo nung unang panahon lamang, kakilan lamang yon, di ba? Alam ko yan kasi kabahagi kami nung lumaban sa diktadurya, and nalalaman namin na it's state actors at non-state actors parehong ginagamit ang child soldiers. Pero ngayon, sinisikap na ikini-criminalize na ito at malaki ang tulong ng lahat-lahat ng sektor ng gobyerno. Actually, talking about this, Chair Rosales, definitely nasa limelight ngayon yung usapin ng Mindanao na peace process. Pero meron din tayong isa pang armed struggle na tinitignan na hindi pa ganun kaklaro kung ano na nga ba yung patutunguhan noong peace process. Ano ang masasabi ninyo dito, Secretary Deles, sa usapin ng peace process with the New People's Army? Patuloy yung ating hindi nasasaray ang lamesa na yan. Alam ng lahat na nahirapan, maraming mga hamon, dalawang beses nag-umpisa, tapos naputol. Pero hindi tayo nag-give up dyan. At ang ating hinahanap ngayon, na makapag-umpisa muli ng pag-uusap na may alam na kung saan pupunta. Na meron talagang na makikita na doable ito, na talagang mararamdaman on the ground ang pakinabang nito, at na makikita na within this administration ay magkakaroon ng kasunduan tungkol sa political settlement. At ito ay sinisikap na ma-explore sa iba-ibang mga larangan, at hindi tayo we don't give up. At mukhang nakikita ko ngayon na baka maari nga makapagsimula muli na magkakaroon ng doable roadmap rin. Dahil yun yung importante. Ayaw natin yung pag-uusap na walang pupuntahan. At napuputol sa may issue dyan,
i-give up na lahat. Ang gusto natin ay mapatatag at magkaroon ng iba-ibang levels ng pag-uusap para pag mag-umpisa muli tayo ay may pag-asa at magkakaroon ng kumpiyansa ang ating mga mamamayan na itong pag-uusap na ito pag magsimula uli ay talagang may patutunguhan. Chair Rosales, meron po kayo nais idagdag? Gusto ko lang idagdag kay Secretary Deles, no, itong ano-ano ang mga hakbang, ano-ano ang mga ibang paraan para may patutunguhan, yung hopefully, no, maasa tayo na magkakaroon na rin ng kasunduan. Sa palagay ko, dahil sa karapatang pantao, yung Commission on Human Rights, binibisita namin kasi mga detenido. At yung mga binibisita namin diyan, lahat binibisita namin, yung suspected criminals, yung suspected Abu Sayyaf. Ayoko nagtatawag ng terrorists, pero yung mga basta suspected, mga Abu Sayyaf at saka suspected criminals at suspected itong mga communist party leaders. So binibisita namin sila at ang isang positibo naman na nagagawa sa pagbibisita sa kanila, at least tinitiyak natin na alaga sila roon at hindi walang unfair treatment sa kanila. At dito kasundo ko ang ng CHR, ang Philippine National Police, kasi sila yung nag-aalaga. Halimbawa, doon sa lock-up cell sa Camp Crame, matagal yan. At sa ganyang bahagi, tumutulong sila doon sa pananaliksik ba para isulat ano nga ba ang mga problema sa loob ng detention cells. So ginawa nila yan, so binigay nila sa CHR. Ang ginawa naman namin, pinag-aralan namin, tapos sinulatan din namin ang PNP at saka sinulatan din namin. Ginagawa rin nila yan sa, ang tawag mo rito, hindi sa AFP, sa inyo lang sa inyo at saka sa BJMP, sa Taguig. So nagsusulat na they do yung research, pananaliksik sa kung paano to improve yung conditions sa kanilang lugar, no? So, isang nakakatulong yan. Tapos, pangalawa, nakakatulong din yung batas na nilagdaan ni Presidente Noynoy last year. Ito yung tinatawag nating recognition, reparation, and compensation of human rights victims in martial law. Yan ay matagal nang hinihingi nila at nilalaban nila. Habang ako rin, nilalaban ko yan nung nasa Kongreso kami. Di syempre, kabahagi sila nung nakapila ngayon. Yung mga ex-activists or aktivista pa rin sila. Pero ito, tingin ko, basta tiyakin natin na maayos yung awarding at pagsasaayos nito, makakatulong. Lalong-lalo na marami rin naman sa kanila yung mga naghihirap at nasa tumitira sa ilang mga maralitang mga lugar at komunidad. So yung ganong klaseng pagkakataon, pwede nating magamit upang sa ganon mapalambot ang lupa at maging hakbang sa pag-uusap, no? Upang sa isang kasunduan na pangmatagalan at matibay. Tama po. Ang daan tungo sa kapayapaan sa bansa ay maaaring nagiging pasikot-sikot. Subalit naniniwala tayo na walang hindi nakakamit sa magandang usapan, sa halip na karahasan. Gayunman sa banta ng kaguluhang nagmumula sa labas, kailangan pa rin ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Tunghayan natin ang ulat ni Waywaya Macalma. Ang gulo sa Mindanao, ang isa sa mga nangungunang problemang sumasalubong sa Pangulo ng bansa. Ilang administrasyon din ang sumubok na makipagkasundo sa Moro Islamic Liberation Front noon. Pero sa kaguluhan lang nauuwi ang lahat. Sa Administrasyong Aquino, tiwala ang naging puhunan ng Government Peace Panel para kumbinsihin ang MILF na makipagkasundo sa pamahalaan. October 2013, nang pirmahan ng Moro Islamic Liberation Front at Aquino Administration ang Framework Peace Agreement na naglalayong makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Hindi biro para sa magkabilang panig ang naging proseso ng kasunduang ito. Buwan ng Enero naman nang natapos mabuo ang huling annex para sa naturang kasunduan.
Kaya naman kaagad na itong pinirmahan ng dalawang panig at mismong ang mga mambabatas at kawani ng pamahalaan ang tumayong saksi sa pagpirma na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. March 27, ang makasaysayang araw na tatatak na sa ating mga Pilipino para sa taong ito. Ito ang araw na tutuldok sa karahasan sa Mindanao. Ang makasaysayang pagpirma ng kasunduang pangkapayapaan ay dinaluhan ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan at MILF. Maging ang mga miyembro ng MILF sa Camp Darapanan sa Sultan Kudarat ay inabangan ang makasaysayang paglagda ng Bangsamoro Framework Agreement. Maituturing na isang malaking tagumpay para sa pamahalaan ang kasunduan sa pagitan ng MILF at gobyerno. Tiyak ang taong 2014 ay hindi makakalimutan ng ating mga kababayang Muslim dahil itong taong ito ay naisakatuparan ang makasaysayang paglagda ng pamahalaan at liderato ng MILF ng isang kasunduan tungo sa kapayapaan. Oras na mabuo ang Bangsamoro Basic Law ay tiyak na maaari nang ibigay ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas sa pulisya ang pagbibigay seguridad sa Mindanao. Dahil dito ay mapagtutuunan na ng pansin ng militar ang iba pang problema ng Estado, kagaya ng pagprotekta sa ating mga teritoryo. Sapagkat nakatuon ngayon ang militar sa external defense at makamit ang credible defense posture o pagkakaroon ng mga modernong gamit para sa kawal. Sa Administrasyong Aquino ay muling ipinapatupad ang Revised Modernization Act, Republic Act 10349, na nagpapalawig para gawing moderno ang gamit ng militar sa loob ng 15 taon na nagkakahalaga ng 75 bilyong piso bilang inisyal na budget. Kagaya ng pagdating ng 2 warship, mga power helicopters at iba pa. Sa taong ito lamang ay nalagdaan ang pagbili ng mga FA-50 trainer fighter jets o ang tinatawag na Fighting Eagle ng Philippine Air Force. Sa taong 2015, inaasahan ang pagdating ng mga attack helicopters o ang AW-109E na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. 8 combat utility helicopter na nagkakahalaga ng 4.8 billion pesos at 3 C-295 o medium lift aircraft na gawang Espanya. Ito ang mga air assets na aasahan ng mga piloto sa susunod na taon at hindi na lamang pangarap o sa panaginip nilang makakapagmaneho ng mga bago at modernong eroplano upang magampanan nila ang kanilang mandato. Habang sa Philippine Army naman ay aabot sa 63,000 units ng mga bagong M4 automatic rifles ang matatanggap ng mga kawal. At ngayong buwan dumating ang unang batch at sa huling buwan ng taon ay matatapos na maide-deliver ang lahat ng mga baril. Higit 800 milyong piso naman ang halaga para sa 28 bago at modernong tangke de gera na inaasahang darating sa susunod na taon. Kabilang dito ang Armored Personnel Carriers o APCs, ang 25mm unmanned turrets, 12.7mm remote-controlled weapon stations at fire control systems. Sa hukbong pandagat naman ay kanilang inaasahan na matatapos na ang bidding para sa mga frigates na may budget na higit 18 bilyong piso. Ang mga sasakyang pandagat ay malaki ang maitutulong sa pagpapatrolya sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa SONA 2014, ako si Waywaya Macalma. Sa ating pagtungo sa modernisasyon pagdating sa ating seguridad, napakahalaga din siyempre na tuunan natin ang pagpansin ng ating kapulisan, JC. Of course, kaya naman kasama natin si PNP PIO Chief Sindak. Chief Sindak, bagamat lumitaw ito dahil sa usapin nga ng custodial center kumbaga pinagpipiitan ngayon ni Senator Estrada at Ramon Revilla, ano yung ginagawa ngayon ng PNP kaugnay ng rehabilitation at siguro yung pag-ayos din ng conditions ng ating penal facilities dito sa ating bansa? Well, actually, sa Philippine National Police, hindi po kami ang pangunahing ahensya na atas ng batas na mga laga ng mga detainees or custodial detainees po.
Ang number one, ang agency na pangunahing agency ang nakaatang sa batas po ay ang BJMP. At ang PNP naman po, kapag nauutusan paminsan-minsan po ng hukuman na mag-detainee ng high-profile, high-security detainees, ay sumusunod lamang po kami sa mga ganitong klaseng pag-uutos or orders coming from the court na mag-custody at mag-detain ng mga tao. Sir, how challenging was 2013 para po sa ating kapulisan in terms of our crime rate in the Philippines? Well, it was very challenging in the sense na, of course, yung mga frontiering crimes tulad na tinatawag natin yung cyber crimes and yung cross-boundary terrorist activities ay muling namayagpag during the past years at natapatan naman ng inyong Philippine National Police, especially under the Aquino administration at sa pamumuno po ng ating kagalang-galang na kalihim Secretary Mar Rojas at ang under the able leadership of our Chief PNP Police Director General Alan Lamadrid Purisima, ay ang Philippine National Police ay nakaranas. It is only during this time na nakaranas siya ng pinakamaraming pagbabago at pag-uunlad in terms of equipage, in terms of training, at in terms pa rin, even fact, up to housing namin, nagkaroon ng malaking opportunity for decent living and shelter ang ating kapulisan. Sir, malayo pa po ang susunod na eleksyon pero meron na rin pong mangilan-ngilan na election-related violence na nagaganap. Ano po yung aktibong ginagawa ng PNP para po mabawasan o maiwasan ang mga ito? Well, una-una sa lahat, aming pinaigting ang aming conduct ng checkpoints. We are doing this aggressively at sinisikap namin na, of course, yung aming Oplan Katukpo ay muli namin binubuhay ito para ma-check po ang presence ng loose firearms. At siyempre, patuloy pa rin ang pagtutugis namin ng mga wanted persons and as well as opening up yung tinatawag naming archive or cold cases para siguro lang natin na itong darating na eleksyon ay magiging peaceful and orderly. But of course, full of hope at especially na itong mga krimen na to ay mapipigilan namin at hanggat maaari ay hindi natin mahayaang mamayagpag. Sir, kaugnay po niyan, meron pong binagong sistema sa PNP tungkol sa pag-i-issue ng permit to carry ng iba't ibang firearms. Can you enlighten us about this? Well, actually, yung firearms law ay pinasa nung nakaraang taon, around May or June. This was signed into law by the President. This is a very strict and rigid firearms or gun control law. And then about 6 months later, around sometime November 2013, naipasa naman ang IRR at siya naman ngayon ang ipinapatupad natin as of this time. Of course, there were some hitches. There was a temporary restraining order issued by the Supreme Court on only 3 provisions of that law. Pero patuloy pa rin namin pinapatupad yung other provisions. Ang general idea nitong bagong batas po, umpisahin mo natin sa firearms license. Ang firearms license po ngayon ay more on the person rather than the firearms. Yung lisensya po ngayon ng ang pagkakaroon ng baril ay is license to own and possess a firearm. Hindi na po gaya dati na ang lisensya po ay nakadikit po sa baril. Ngayon po ay nakadikit sa tao. I would liken this to like having a driver's license. Pag nagkaroon ka ng LTOP, kung tawagin namin, license to possess and own and possess firearm, you could purchase now the firearms that you need depending on which category na nag-apply ka. There are several categories and the difference only between the categories are your justifications or rationale on why you should be allowed to buy a certain number of firearms. Pagka nakakuha ka na ng LTOP, of course, ang sunod na stage niyan is to get your firearms and register it accordingly. If as soon as you have a registered firearms, then you can apply for permit to carry firearms outside your residence. But in both cases, these are all we are trying our best to institutionalize this and minimize human intervention para po hindi na po magkaroon ng corruption in the process. Chief Sindak, what is the strength ng ating police force ngayon? Siguro in numbers, at ano yung kumbaga antas ngayon ng modernization ng ating equipment sa PNP?
Well, first of all, ang total strength ng ating kapulisan ngayon ay 148,000. That is the rough estimate as of now as we add along the way because continuing pa po ang aming recruitment. And it is during this time, the time of President Benigno Aquino III under the leadership of Secretary Mar Rojas na push yung 1:1. 1 policeman to 1 pistol ratio. Nakita nga natin sa mga earlier video clips yung pagbibigay ng Glock 17 series Generation 4 pistols na itong ini-issue namin ngayon sa ating kapulisan. With that issuance, na-achieve po namin yung 1:1 ratio. Whereas before, ang mga pulis ay dapat bumili pa ng sariling firearm nila. Ang ongoing na procurement ngayon, of course, is hopefully yung aming mga assault rifles which will hopefully prepare us for the rollover of the AFP ISO responsibility to the PNP come 2016. At JC, kaugnay ng law enforcement, meron din po siyempre mangilan-ngilan din na nabibiktima when it comes to exercising their human rights. Chairperson Rosales, ano po yung mga iba't ibang programa at ilan pong mga reklamo ang inyong natugunan nitong nakaraang taon? Sa ganung usapin, yung custodial centers ng police, doon nagaganap din yung problema kasi pag inaaresto, meron pa rin tayong mga rogue elements, Chief Superintendent Sindak, ano po? Talagang pagka inaresto nila, kaya nga kaya nagkakaintindihan tayo. With the anti-torture law, maganda yung nangyari. The anti-torture law, I used to co-author that nung nasa kamera ako. Pero ngayon, sa pagpapatupad namin, malaki na ang nabago sa pag-unlad din ng pag-ayos ng human rights violations. Pero ilang mga elemento diyan, pupunta sila, pag-aresto nila doon sa accused o arestado, yung dadali nila hindi sa police station. Dadali nila somewhere privately. At doon sila magne-negotiate o doon nagkakaroon ng torture, etc. O di kaya, kung dalhin man nila doon sa custodial center, doon pa rin nila yung things happen, no? Pag hindi talaga na susubaybayan yan at nagagabay ng gusto. Kaya ang solusyon dyan talaga, yung dapat at any time, CHR can enter the custodial centers, no? At ganun din, yung mga lock-up cells, ng PNP, sapagkat doon nagaganap ang violations. Ayos na sana. Marami na kaming nalutas dyan dahil nagre-report na mga lock-up cells ng PNP. Pero kung minsan, merong mga lihim. Narinig naman na ninyo yung wheel of torture, di ba? Yes. Yun, lihim yun. Walang nakakaalam dyan. Kaya yung mga bagay na yan ang kinakailangan pang lutasin at tiyakin na magkakaroon ng investigation, prosecution, at conviction. Kaya nakikiusap din ako kay Chief Superintendent Sindak na yung mga akusado namin dito sa wheel of torture, dapat lang sana tiyakin natin na yung mga guilty, magkaroon ng conviction. Para ipakita natin, we mean business. And this government does not allow, scalawags to get away o yung mga ganyang klase. Chief Sindak, actually in relation to that din, sabi nga ni Chair Rosales, ito kasi yung CHR hindi sila implementing parang mas nakakapag-review sila. So, what is the effort ng PNP kaugnay dito? Well, una-una, we wish to assure the Honorable Chair here na patuloy po ang investigasyon doon sa mga policemen na na-involved doon sa wheel of torture at of course, ang aming PNP organization po is mandated by law to report all lock-up cells of the PNP as well as yung status at kung sino nandoon. Regular po ang reporting niyan. Kaya nga nagkaroon agad ng anomalya doon sa wheel of torture kasi nga hindi siya registered with the CHR or with the PNP then the CHR. Lahat po ng lock-up cells. I would like to take this opportunity, JC and Cathy, to bigyan linaw lang kung anong difference ng lock-up tsaka yung detention cell. Yung lock-up kasi po, pag nakahuli po kasi yung police, magkakaroon ng investigasyon muna yan. At yung transition period between the investigation to the court order that will tell where they would be finally detained, ay dapat meron silang parang restraining area. Ito yung tinatawag nating lock-up cells. Kaya minsan napagkakamalan to na parang ito na yung BJMP, yung trabaho ng BJMP. No, it is
totally different from the BJMP detention centers, which are meant for those detainees who are already undergoing investigation with the different courts. Alright, maraming salamat Chief Sindak, at alam mo Cathy, napakarami nating natutunan sa sitwasyon ng kapayapaan, seguridad at katarungan mula sa ating mga panauhin ngayong gabi. Hindi ito madali, pero paniguradong may ginagawa ang ating pamahalaan para masiguradong magkaroon ng seguridad at kapayapaan ng ating bansa. At sa puntong ito, gusto nating pasalamatan lahat ng ating mga nakapanayam ngayong gabi mula sa NCMF, sa OPAP, sa CHR, and of course sa PNP. Sa kabuuan ang SONA 2014, a primer. Narinig natin ang ulat ng mga miyembro ng kasalukuyang gabinete. Bawat isa sa kanila ay naglahad ng mga nagawa ng kanyang tanggapan sa nakalipas na mga taon. Ang mga proyektong kanyang tinapos at mga aasahan pa sa bayan mula sa kanila. Tulad ng nasabi namin sa simula, binabantayan ng mga mamamayan ang ginagawa ng kanilang mga pinuno sa pamahalaan at karapatan nilang magtanong tungkol sa status ng mga inaabangan nilang serbisyo at benepisyo. Bukas sa 2014 State of the Nation Address ni Pangulong Benigno Aquino III, makikita natin ang kabuuang larawan ng ating bansa. Samahan ninyo kami bukas mula alas 8 ng umaga Lunes para sa special live coverage ng SONA 2014 ng Pangulo dito sa Telebisyon ng Bayan. Nagpapasalamat kami sa Department of Environment and Natural Resources, Land Bank of the Philippines, ang bangkong may damdaming bayan at BFAR. At ang Metrotech Glorious Blend, a taste of heaven, frutas, a frutas today makes you happy all day. Ako po si Catherine Vital. At ako naman si JC Tejano, sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng SONA 2014, a primer, at sa mga miyembro ng gabinete na nagpaunlak sa aming paanyaya, sana kahit paano ay nadagdagan namin ang inyong kaalaman tungkol sa mga nagaganap sa ating pamahalaan at sa mga inaasahan natin sa ating kinabukasan. Magandang gabi sa inyong lahat. The primer of President Aquino's State of the Nation address was brought to you by the Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and Metrotech.